Ibinida sa Tagkawayan, Quezon ang mga naggagandahang arko na gawa sa indigenous materials. Samantala, agaw pansin ang native markers ng 21 barangay sa Talisay, Batangas. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Nagniningning ang mga arkong sasalubong sa mga papasok sa bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Ang mga disenyo kasi ng mga ito, detalyado at pinalamutian ng mga indigenous materials. Bahagi ng pagdiriwang ng Kaway Festival sa bayan. O kahit po yung mga scrap na kahoy, kumbaga po ay yung mga makikita lang sa paligid para hindi na po sila gumastos ng malaki. Kasi yun po yung gusto natin, maging resourceful at maging creative. Bayanihan ang mga residente sa pagbubuo ng 7 malilikhaing arko. Ang forma, representasyon daw ng tradisyon at kultura sa iba't ibang barangay sa bayan. Makikita rin po dito yung identity ng bawat barangay. Halimbawa po sa Barangay Rizal, kasi ang Barangay Rizal po ay coastal barangay. So makikita po dun sa arko nila yung mga products. Naglalakihan namang mga marker ang bida sa Talisay, Batangas. Ang taas niyan, umaabot ng 8 talampakan na gawa sa mga native na materyales. Itinatampok sa 21 markers na nakadisplay sa mga barangay ang yaman ng bayan at dahilan kung bakit sila tinaguri ang Seedling Bowl of the Philippines. Yun din ang number 1 source din ng income namin. Lahat ng fruit-bearing trees, all kinds of trees, nandito dito sa Talisay. Bahagi ito ng selebrasyon ng kapistahan sa bayan at Punlad Festival. Pinagtulong-tulungan daw itong nabuo ng mga residente ng 21 barangay. Pagpapakita ng pagkakakilanlan ng iba't ibang lugar sa bayan. Hindi gagamit dapat ng pintura. Para lang ma-promote talaga na kahit hindi ka gumamit ng mga pintura, mapapakita mo pa rin ang ganda. Nakadisplay sa buong buwan ng Pebrero ang mga marker na pwedeng dayuhin ng mga mamamasyal. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.